sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito suggestion lang naman, Huwag niyong masamain. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kaka-flex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan? Walang. So, ayun mga pre, no? Ang sabi ni Amy Marcos, kasi ang ibig niyan sabihin doon, si Sara Duterte, pinili daw po ng taong bayan. Totoo naman yun, pinili naman talaga si Sara Duterte ng taong bayan. And then si Speaker Martin Romualdez, pinili ng mga kapwa niya, kongresista, na maging House Speaker. Okay? Ang gusto ngayon, sabi ni Amy Marcos, imbes na palitan niyo si Sara Duterte, atat kayo, pinili ng taong bayan yan eh. Pero dyan si Speaker Martin Romualdez kayo yung pumili. So dapat yun yung palitan. Yun yung gusto niyang palabasin. Ang tanong ko sa iyo, Amy Marcos, sino ba yung may issue sa mga di umano'y pagnanakaw? Sino ba yung may issue doon sa mga pagbabanta? Yun na nga eh. Ang taong bayan nagkamali. Pinili si Sara Duterte. Akala nila matino ang babaeng ito. Okay, akala nila matino. Pero, hindi pala eh. Oo, magaling pala silang magbanta, pa-travel lang. Diba? 125 million, di umano, nilustay. Ano yan? Sige nga, Amy Marcos. At marami pang iba, di umano yung mga panunuhol dyan. Si Speaker Martin Romualdez, meron bang isyong ganyan? Ilabas niyo kung meron. Ngayon, ang papalitan po, kahit pa pinili ka ng taong bayan, basta nakitaan ka ng panlulustay at marami pang katiwalian, abay, teka, dapat nga kung ganyan pala, tinuloy niyo na lang yung impeachment para magkaalaman. Diba? Dapat tinuloy niyo. Bakit naman kasi pinigilan niyo? Dinismiss nyo. Yun yung problema, di ba? Anyway, yan po yung pag-uusapan natin ngayon mga pre, no? Etong issue na yan. At syempre, patungkol po dito sa pagpapabagal ng impeachment laban dito kay Sara Duterte, and then nung i-dismiss na po, minamadali po nila. Di ba? Minamadali po nila na i-dismiss na agad yan. Di ba? Yan po yung pag-uusapan natin ngayon mga pre. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction, meron po tayong Facebook page, may TikTok po tayo, sana po inyong suportahan yung ating mga TikTok account. Ayan. Siyempre mga pre yung ating mga social media accounts, suportahan nyo po. At siyempre, ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. So, ito na nga mga pre, no? Bigyan po muna natin ito ng reaction itong video na ito. Alam nyo mga pro-Philippines, we cannot stop on our cause. Tuloy natin ang impeachment. The impeachment must not be stopped simply because of that Supreme Court ruling today. Ito nga yung nakakapagtaka dyan Pagdating sa impeachment laban dito kay Sara Duterte, pinapabagal po nila ng mga senador na ito. Tama po? Pinapabagal nila. Dine-delay po nila. Lalo na po ang inyong lingkod na si Chis Escudero. Kaya? Pinapabagal, di ba? Pero ito yung nakakapagtaka. Grabe, no? Pagdating sa pagdi-dismiss ng impeachment, ang bibilis po nila parang kidlat. Bakit kaya? Diba? Bakit kaya? Bakit ganun? Nakaduda Pagdating sa impeachment, mabagal. Pag i-dismiss na, mabilis. Diba? Ang sabi pa nga ng iilan dyan, ay, kailangang ma-dismiss na agad yan. Ano bang kinatatakot nyo? Ang amin lang naman kasi, makita yung mga ebidensya. Diba? Makita yung mga ebidensya kung talagang si Sara Duterte ay nagkasala ba? May kapalpakan ba? Yun lang naman yung sa amin ang Senado binagala nung una ang usapang impeachment kay Inday Sara. Tapos, biglang nagmadali ngayon.
Yun ang nakakapagtaka eh, no? Oo. Ako in my opinion lang, no? Kapag ikaw ay umiiwas dito sa impeachment na ito, ibig sabihin yan, guilty ka. Kami bilang Pilipino, si Sara Duterte, hindi man kami yung batas, pero bilang isang Pilipino, ang tingin namin kay Sara Duterte ay guilty talaga. Diba? Bilang isang Pilipino, bakit ayaw mong dumaan sa impeachment? Diba? I think si Renato Corona na-impeach din yun. Wala namang kasalanan yun. Unfair naman kasi, di ba? Oh, napaka-unfair po. So, ito na, tuloy po natin itong video na ito. Nag-file ng motion for reconsideration sa Supreme Court ruling on Sara Duterte impeachment ang House of Representatives, led by Tambi himself, Speaker Martin Romualdez. The House of the People is not backing down. Hindi naman sa pag-assert ng supremacy, pero ini-make sure lang na balik ang balance of power. The filing of impeachment complaint is a privilege of House Representative and of the representative alone. At matakot kayo, Supreme Court. Sabi nga ni sabi nga ng iba, ang Supreme Court yung nakakataas. Oo naman, pero teka lang. Naniniwala po ba kayo na ang Supreme Court Tambi? Wala pong manahimik ka muna dyan. Joke lang. So naman. Warning the Supreme Court. Kayo, Supreme masyadong atate. Relax ka lang. Oo, Supreme Court nandun sa tuktok. Pero naniniwala po ba kayo na wala silang kapalpakan? Unanimous Sabi decision. Tambi? Ay, naku ni Tambi, nagsalita na naman. Mamaya na! Ay, naku po. Oh, Supreme Court? yan, oh. Diba? Naniniwala po kayo na walang kapalpakan? Itong Supreme Court, oo, ginagalang po natin yan. Totoo po yan. Pero sa usaping impeachment na, sa usaping sipain kita dyan eh. Iingay mo. Sa usaping impeachment po, diba? Parang may naamoy ako eh. Parang may kakaiba po pag usaping impeachment na. Diba? Mabagal. Pag usaping dismiss o di-dismiss yung impeachment, mabilis. So, kayo po ba'y naniniwala na walang kapalpakan yung desisyon ng Supreme Court? Lalo na't unanimous decision pa. At di umano, may mga inappoint si Digong dyan. So, doon pa lang dapat din pong silipin sana yun. Ang gusto po natin, maging fair sana, diba? Wag naman pong isang pamilya lang yung ating titingnan. Tingnan niyo po yung mga, kumbaga, kapalpakan din ni Sara Duterte yung kanyang pagmumura. Tama po ba yun? Na magmura-mura siya, magbanta, galing mismo sa kanyang bunganga. Tama po ba yun? Para sa akin po hindi. Diba? So, may something dito. Warning the Supreme Court justices that you are also impeachable officers. Oh my God. Kaya kayo, magtinu-tinu kayo, ha? Co-equal nga, di ba? Oh, impeachable din pala. Asserted by the Constitution nga ito, di ba? Bakit kasi hindi pakita na lang yung mga facts? Present the facts. And let's decide if Sara Duterte should be impeached or not. House of the People already speak. Listen to the representative of the Filipino people. So, yun lang yung dito mga pre, Oo, dapat din siguro talagang tingnan po, no, kung sino ba yung mga inappoint ni Digong diyan. Kasi pag meron totoo talagang, kung totoo man po na meron talaga, bias na, 'di ba? Oo. Halatang halata na po na kahit pa paano si Digong nakakulong na dun sa daig. Meron pa rin kapangyarihan, 'di ba? Na mapigilan itong impeachment dahil nga sa di umano'y mga inappoint ni Digong diyan sa SC na yan. 'Di ba? So anyway mga pre, basta masasabi ko lang, ito yung kakaiba diyan. Pag usaping impeachment, mabagal. Pag usaping i-dismiss na yung impeachment, ang bibilis po nila. Oh, sino po yung mga mabibilis diyan?
Walang iba kundi itong mga senador na mga maka-Duterte. Oh, sila po yan. Kaya kung ang sigaw na lang ng karamihan minsan, abolish na daw yung Senado. Wala na sa hulog yung Senado. Naku po. Mas dumadami yung mga baluktot mag-isip ng mga senador kumpara sa mga matitino. Yun po yung nakikita ko dyan. At yun po yung aking opinion dyan. So, ito na mga pre, no? Ituloy na natin tong banat ni Amy Marcos dito kay House Speaker Martin Romualdez. Ang niyuyurakan kundi suhestyon lamang. Ito ang nilinaw ni Senador. Itong suhestyon po ni Amy Marcos, may halo pong pang-aasar. Okay? Walang niyuyurakan kundi suhestyon lamang. Ito ang nilinaw ni Senador Amy Marcos matapos ang kanyang kontrobersyal na pahayag kasabay ng kanyang pagboto sa usapin ng impeachment sa plenaryo kahapon. Patungkol ito sa mababang kapulungan ng Kongreso, partikular na kay House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez. Inilahad ng Ilocos Solo na marami umano ang naghihintay na mapalitan ng... Si House Speaker po, ito hindi naman po si House Speaker nagpaparinig eh. Nababanat sa mga Duterte, hindi naman po eh. Tahimik po ang taong ito. Parang si PBBM, tahimik din, pero palaging binabanatan ng mga asong ito. Tahimik po, hindi po. Hindi nga po sila, ayaw nga po nila ng gulo eh. Gusto nila, more on trabaho lang. Mabilisang trabaho, mabilisang aksyon. Pero tingnan mo si Amy Marcos, tahol ng tahol. Diba? Gusto niya, issue. Ang tanong yung issue na yan, nakakatulong ba sa Pilipinas? Nakakatulong ba sa mga Pilipino? Asa na po yung pangako ni Amy Marcos? Nang sabi ni Amy Marcos, nung nag-iimbestiga po siya tungkol sa pagkuha kay Digong, inimbestiga niya. Asan yung pangako niya? Ang sabi ni Amy Marcos, iimbestigahan niya daw po yung mga namatay po sa PJK sa panahon ni Digong. Iimbestigahan niya daw po. Kasi yung nakalagay po doon sa death certificate na yon ay kahit may tama na po ng bala, ay nakalagay doon, heart attack. Yun po yung nakalagay doon. Pero ang sabi ni Amy Marcos, iimbestigahan din po natin yan. Nasa na? Bakit walang investigasyon? So dyan pa lang po, wala po talaga sa isip ni Amy Marcos na imbestigahan talaga yun. Wala naman siyang pakid dyan eh. Diba? Ang gusto niya ano lang, pagtanggol lang yung isang pamilya. Yun lang po. Yun ang nakikita ko dyan. Ng House Speaker kasabay ng katatapos lang na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matindi yung ugong pero maraming nag-iintay ng bus-bus, di ba? Nung araw ng SONA, maraming nag-aabang. Nababalitaan ko rin yung mga umaalma. Ngunit ayon kay Senador Amy, ang problema lang ay hindi dumating ang bus-bus na kanilang inaasahan. Sinagot naman ang sana all may bas-bas pa. Welta na ito ng Senadora ni Lanao del Sur, 1st District Representative at House Deputy Majority Leader Zia Alonto Adyong. I have personal opinions on each of these senators, but I keep it to myself. I would just like to borrow her own words, no? To Dedma to make patol is human, to Dedma is divine. So, Dedma na lang kami. Ayon naman kay Nakakaya yun, Dedma na lang kami. House Senior Deputy Speaker Quezon Representative J.J. Suarez, walang sino mang senador ang makapagdidikta sa kanila kung sino ang gusto nilang mamuno sa Kamara. Yan malinaw yan si Amy Marcos ay mahilig mandikta. Oo. Kasi si Amy Marcos nadidiktahan ng kanyang amo. Sino ba yung amo? Yung tatay niya. I mean, tatay Diggs niya, di ba? Or Campo. Nakikinig si Amy Marcos dun sa kabila So, parang nadidiktahan din siya. Yun yung pagkakaintindi ko dyan. And then, yun na nga. Gagamitin niya rin yung style na yun para diktahan yung mga kongresista. Sino ka ba para mandikta? Diba? Ayan, napahiya ka tuloy, Amy Marcos. Ito naman ni Senador Marcos kung bakit nadamay ang Kamara sa talumpati nito kasabay ng pagboto pabor sa archiving ng Articles of Impeachment. Kasi yun naman talaga ang ugat ng lahat na ito. Politika naman talaga at ambisyon ng isang dambuhalang sanggol
So, hindi lihis sa usapin ang sinabi ko. Magbago ka na, Amy, matanda ka na. Oo. Tao lang ba? Tao lang tayong lahat. Siguro mapupunta to sa langit si Amy Marcos, no? Diba? Ganyan, pagsilbihan mo na lang mga Pilipino. Ha? Huwag kang maging aso-aso na kahiya ka. Promise. Wala ka nang naitulong. Puro ka na lang issue. Pili ng presidential sister na wala namang personal dito at wala ring family feud maging sa kapatid nito na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o kay First Lady Lisa Marcos. Kung tatanungin naman ang estado ng impeachment sa Senado, sinabi ni Senador Amy Marcos na patay na ito, ngunit hindi pa ito tuluyang naililibing. Ibig sabihin, dahil naka-archive lang ang articles of impeachment, ay maaari pa niya itong huguting muli kung magbago ang desisyon ng Korte Suprema. Gayunman, duda ang mambabatas na pagbobotohan pa sa Senado na muli itong buhayin. Hindi ko alam. Dahil ako hindi ako naniniwala mangyayari yun eh. Kasi sinasabi nga, antayin yung 3 TRO, yung 3 MR, tapos yung TRO. Palagay ko, Malabo na yan. malabo na yun. Magti-TRO ba naman, temporary relief pa ba naman ng sabi na nga eh. Wala namang hindi maliwanag sa pagkasabi na talagang immediately, di ba? Immediately executory. Ano pang itatanong doon? Asher Kadapan Jr. So anyway, maliwanag po dito mga pre na hindi ko maintindihan. Bakit ang laki ng galit ni Amy Marcos dito kay House Speaker Martin Romualdez, no? Dapat trabaho ka lang, Amy, wag kang yung kung may ito para sa akin lang ito, kung may personal kayong alitan, huwag yung dadalhin diyan sa sa mga trabaho niyo. Yung tao nga tahimik lang eh. Ikaw banat ka ng banat para kang sindigong. Bagay. Kaya nga ang tawag sa'yo, Amy Duterte na. Naging Duterte ka na tuloy. Banat ka ng banat, wala sa ayos, diba? Pag magtrabaho ka, Amy, wala ka pang nagagawa dyan. Hindi ko ramdam yung pinapasahuran ka ng taong bayan, pero yung puro issue na lumalabas sa bibig mo, hindi nakakatulong yan para sa ating bansa, para sa mga Pilipino. So, ang bilang isang Pilipino, bilang isang botante, no? Mag-ano ka na lang, ang suggestion ko, magtrabaho ka para sa bansa. Hindi sa mga pamilya lang. Hindi sa pamilya Duterte lang. Okay? Yan lang naman yung sa akin mga pre. So anyway, yun lang yung ating reaction dyan. And bago po tayo magtapos sa ating reaction ngayon. And kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated ka sa mga uploads natin. May TikTok, Facebook tayo, follow niyo po yan. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat po kayo lahat.